Magandang araw sa iyo, magaling na mag-aaral. Bagong aralin, bagong kaalamang matutuklasan. Ating alamin mga programang pinatupad ni Pangulong Macapagal para sa ikakaganda at ikakaunlad ng ating bayan. Mga programang ipinatupad sa panahon ni Pangulong Diosdado Pangan Macapagal. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972, panahon ni Pangulong Diosdado P. Macapagal. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang tawag ni Pangulong Macapagal sa kanyang pangasiwaan? Pangalawa, alin ang hindi ukol sa mga patakaran at programa sa pamamahala ni dating Pangulong Diosdado Macapagal? Pangatlo, bakit higit na makabuluhan ang petsang Hunyo 12 bilang araw ng kalayaan? Pang-apat, ito ang uri ng palay na maramihan kong mamunga na ipinatupad ni Pangulong Macapagal. At panglima, ito ang hakbang na ginawa ni Pangulong Macapagal bilang pagpigil sa mga katiwalian. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mag-alala, paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, basahin at suriin ang mga sumusunod na programa. Isulat ang CG kung ang sumusunod na programa ay nagawa ni Pangulong Carlos P. Garcia at ikis naman ang hindi. Una, ipinairal ang patakarang Pilipino Muna na nagbigay sa mga Pilipino upang paunlarin ang kayamanan ng bansa. Pangalawa, pinag-ibayo ang mga programang may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Pangatlo, inilunsad ang austerity program na ang layunin ay magkaroon ng maayos at matipid na pamumuhay ang mga Pilipino. Pang-apat, nabuo ang Namarco Act. At panglima, inilunsad ang Green Revolution. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo! Ngayon, ihanda ng sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ang mga programang ipinatupad sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinakarap ng mga Pilipino sa panahon ni Diosdado Macapagal. Diosdado P. Macapagal, itinanghal bilang ika-9 na Pangulo ng Pilipinas at ika-5 Pangulo ng ika-3 Republika ng Pilipinas. May angking talino, tiyaga at nagpamalas ng masidhing pagmamahal sa bayan. Kinilala bilang batang mahirap mula sa Lubao dahil siya ay anak ng isang maralitang magsasaka.
Ang pangunahing suliranin ng kanyang kinaharap sa panahon ng panunungkulan bilang Pangulo ay ang pangkabuhayan dahil dito nangako siya na lulutasin ang problema sa pabahay, hanap buhay, pagtaas ng sahod at pagtulong sa mga magsasaka. Upang marisolba ito, nagpanukala ng 5 taong programa ang kanyang administrasyon. Pangunahing layunin nito ang sapat na pag-unlad ng kabuhayan sa bansa at mabigyan ng sapat na pangangailangan ang mga mamamayan. Mga patakaran at programa sa pamamahala. Ipinahayag ni Macapagal na siya ang pinakahandang Pangulo ng Pilipinas nang siya ang mailuklok sa kanyang tungkulin dahil mayroon siyang sapat na kaalaman sa kalarangan ng ekonomiya at kabuhayan. Tinawag niya ang kanyang pangasiwaan bilang bagong panahon. Inilatag niya ang kanyang mga misyon at programa. Una, ang paglutas sa mga suliranin ng kawalang hanap buhay. Pangalawa, ang paghihikayat sa mga Pilipino na mamuhay ng payak at walang halong karangyaan. Pangatlo, ang pagkakamit ng kakayahang makapagsarili sa produksyon ng palay at mais upang magkaroon ng sapat na pagkain ang buong bansa. Pang-apat, ang pagkakaroon ng matapat at malinis na pamahala sa bansa. Mga patakaran at programang ipinatupad ni Pangulong Diosdado P. Macapagal. Una, ang pagsasabatas ng kodigo ng reforma sa lupa. Upang maisakatuparan ang kanyang mga programa, una niyang binigyan pansin ang pagsasabatas ng kodigong pangrepormang panlupang pansakahan o Agricultural Land Reform Code. Ayon dito, papalitan ang dating sistema ng pakikibisaka ng bagong sistema ng pangungupahan ng lupa. Ibababa sa 25 bagdan ng kabuuang ani ang upa ng mga nakikisaka sa may-ari ng lupa. Matapos mabayaran ng mga magsasaka ang renta ay hindi sila maaring gipitin ng may-ari ng lupa. Sa nasabing bagong sistema ng pag-uupas sa lupa ay maiwasan ang di makatarungang hatian sa ani ng mga nakikisaka at nagpapaupa ng lupa. Pangalawa, pinaigting ang paggamit ng Miracle Rice ng International Rice Research Institute. Ito ay isang uri ng palay na kung saan maramihan kung mamunga. Pangatlo ay ang pagbabago sa araw ng kalayaan. Binago ang araw ng kalayaan mula sa dating Hulyo 4 tungo sa petsang Hunyo 12 na ibinatay ni Macapagal sa unang pagpapahayag ng kasarinlan na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo. Pang-apat ay ang Pilipinismo. Pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang pambansang wika ng ating bansa na ginamit sa mga pangalan ng bagyo, pag-imprinta ng mga selyo, pasaporte at babala sa trapiko. Panglima ay inilunsad ang patakarang decontrol na nagpaluwag sa mga patakarang pumipigil sa malayang pagpasok ng mga kinakailangang dayuhang produkto at puhunan sa bansa. Bilang bahagi nito, isinulong ni Pangulong Macapagal ang patakarang devaluasyon na nagtatakda sa halaga ng piso base sa palitan nito sa dolyar. Pang-anim, itinatag ang Mapilindo, samahang binuo ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia na nilagdaan noong ika-31 ng Hulyo, 1963 ni na Pangulong Macapagal, Tunku Abdul Rahman ng Malaysia at Sukarno ng Indonesia. Sa pamagitan ng Manila Declaration na ipinalabas noong ika-6 ng Agosto 1963, inihain ang mga alituntunin. Una ay ang pagpapatibay ng pakikiisa at pagtugon sa mga prinsipyo ng pagkapantay-pantay at kapatiran ng mga bansa na nakasaad sa batas ng United Nations. Pangalawa, pagpapanatili ng matibay na pagkakaisa at pagkakabuklod tungo sa pagkakamit ng kaunlarang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Pangatlo, pagtutulungan sa pagsupil sa paglaganap ng kolonyalismo at imperialismo. Pang-apat,
pagtutulungan sa pagbuo ng isang bago at matatag na mundo na nakasalig sa pandaigdigang kalayaan, katarungan at kapayapaan. Pampito, pagpapalabas ng kautusan na nagbabawal sa mga kamag-anak na makilahok sa anumang transaksyon sa negosyo sa pamahalaan. Inalis ang mga tiwaling pinuno ng pamahalaan sa kanilang tungkulin at sinimulan ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga pinunong hindi makapagpaliwanag ng kanilang biglaang pagyaman. At pangwalo, ipinaglaban niya ang karapatan sa Hilagang Borneo o Sabah sa pamamagitan ng pagpapalakas ng papel ng Pilipinas sa International Tribunal. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inihanda akong mga gawain para sa iyo na magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, hanapin ang mga salita o parirala na nasa loob ng word hunt na tumutukoy sa mga nalaambag ng Pangulong Macapagal sa mga taon ng kanyang pamumuno. Bilugan ang mga ito. Kumusta? Nakita mo ba ang mga salita na tumutukoy sa mga naiambag ni Pangulong Macapagal? Ang galing mo! Para naman sa pangalawang gawain, suriin ang mga sumusunod na programang ipinatupad ni Pangulong Macapagal at isulat sa sagutang papel kung paano nakatulong ang bawat isa sa mga Pilipino noon. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Narito ang isang concept map upang mas maunawaan at matandaan mo ang araling ating tinalakay. Maari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.